Yan yung ating sasabayan. Kung ano yung sayaw nila, ichacha mo. Di ba? Great morning mga katindahan! Welcome kay Jo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video nga mga katindahan na yan, at napakaganda ng topic natin dahil ito ay isa sa mga katanungan dyan sa ating comment section. At ang tanong niya is, ito, yan. Hello Madam, ask ko lang, okay po ba ang ganyang negosyo? Kikita po ba tayo? Yan. Sana masagot niyo po yung tanong ko. Salamat sa iyong napakagandang katanungan, Madam. Actually, nasagot ko naman ito ng bahagya dyan sa ating comment section. Pero dahil nga sa napakahaba ng explanation dito mga katindahan patungkol nga sa tanong ni Madam is konti lang yung ating na-reply sa kanya, which is mapaglaro ang ganitong hanap buhay mga katindahan. Although, kung iisipin natin mga katindahan, hindi lang naman itong ganitong hanap buhay ang talagang mapaglaro. What I mean is, hindi kasi palaging mabenta mga katindahan, hindi palaging Pasko ang klase ng bentahan, hindi tayo palaging kabig ng kabig, hindi palaging paldo-paldo ang kitaan sa ganitong hanap buhay, di ba? Pero hindi rin naman palaging matumal, hindi rin naman palaging walang benta, di ba? Hindi palaging walang customer, di ba? Kaya talagang mapaglaro mga katindahan ng ganitong hanap buhay. Gaya na lang mga katindahan, bawa sa mga palengke, sari-sari store, bakery, ganyan, or ano pa ba, sa ibang mga department store, yan. Dumadaan talaga mga katindahan sa tagina, sa mababang benta, ganyan, di ba? Pero yun nga, hindi naman palaging mababa. Dadating din tayo doon sa araw o buwan ng taglakas, di ba? Kaya sa mga kagaya ko ng mga manininda or sa mga magsisimula pa lamang, di ba, ganyan, is i-consider talaga natin yung ganitong sitwasyon, di ba? Hindi pwedeng isipin natin lagi is, ay, mabenta ito, ay, doon kay Madam Claire, mabenta yan, eh, ganyan. So, ganito din ang gagawin ko para mabenta rin, para kikita rin ako, para dadami din yung paninda ko, ganyan. Diba? So, hindi ganun yung formula ng ganitong pag-RTW mga katindahan. Talagang yung ganitong hanap buhay mga katindahan ay hahanapin natin yung kiliti, unang-una ng ating mga customer, diba? Kahit pa tayo visit na visit, dahil marami talagang customer na diba? Maraming customer na sakit sa ulo talaga mga katindahan. Kahit anong bait ang gawin natin, kahit anong pakikisama ang gawin natin talaga, ay naku, hindi talaga mawawala yung mga ganyang, yung mga customer na iba pilosopo, yung iba mga, ay Diyos ko Lord. Pero tayo bilang manininda mga katindahan, yan yung ating sasabayan. Kung ano yung sayaw nila, ichacha mo. Diba? Hindi ganun talaga mga katindahan. Pero minsan-minsan lang tayong sasabog, bulkang mayon, gano'n. Pero mga katindahan, mas palagi nating ibaba yung ano natin, yung ego natin, di ba? Mas intindihin na lang natin yung customer kasi tama ang sinasabi ng mga nakakataas sa atin mga katindahan na customer is always right. Di ba? 2 rules sa pagdinegosyo, customer is always right, number 1. Number 2, if the customer is wrong, go back to number 1, customer is always right. Puro tayo magagawa dyan. Kung ayaw mo ng ganyang patakaran, baka hindi ka sa pagninegosyo ganun. Kasi nga, customer is always right. Kahit nakakainis, di ba? Ganyan. Ngayon, mga katindahan, kapag tumungtong na tayo doon sa buwan ng taglakas, ay talaga naman mga katindahan, baka ang puso natin ay kakabog-kabog, lundag-lundag, ganyan. Ay, grabe. Talaga yung ngiti natin sa mga labi, hindi matawaran kapag ganyan mga katindahan na nagpaldo-paldo na. Ay, lalo na kapag, ano ba yung event na paratingin ngayong pasukan? Nakaka-excite talaga mga katindahan to eh. Dahil magpapasukan na mga katindahan. Di, syempre, ano ang hanap ni customer? Malamang school supplies, uniform, sapatos, medyas. O, syempre, kailangan din nila yan ng mga bagong tsinelas. Kasi yung iba, hindi naman lahat nasa sapatos, ganyan. Tapos yung iba, kailangan nila ng mga pang-ipit sa buhok. Syempre, yung mga bata papasok, di ba? Kailangan nila ng mga polvo, kulon, ganyan. Ay, Diyos ko, lahat na naman ng galamay ng ating tindahan ay gagalaw, di ba mga katindahan? Kaya, ang buwan kasi ng taghin ng mga katindahan na ito, April, May, June, July, sama na natin ang August. Minsan pa nga September, di ba? Hindi porket bare months mabenta na, ganyan. Pero dyan sa mga buwan na yan is hindi naman siya yung literal na lahat yan is matumal kasi nga by July magpapasukan ng mga estudyante. Mga kailangan niya sila ng mga bags, di ba? Tapos yung iba pa nga ng mga customer is, di ba, may kasama mga bata ganyan. Eh, syempre, ang mga bata, turo talaga sa mga laruan. Ako, mga katindahan, maglagay kayo ng laruan sa tindahan ninyo dahil talagang, ay naku, ang laruan ay,
parang sinasabi na ano, sila na yung nagmamarket sa sarili nila. Ganun ang target talaga nila is mga bata, 'di ba? Mga laruan kasi is hindi sila ano hindi natin sila kailangang i-sales stock pa ganyan. Basta pag nandiyan yan, ay nako, bebenta at bebenta yan, ganyan. Kaya dapat gandahan lang natin yung display, malinis, ganyan. Yan. So yan mga katindahan, 'di ba? Tanong ni Madam nga na okay ba yung ganito negosyo, mabenta ba? Ay, nasa sa atin yan, kung paano natin ito pagaganahin, kung paano natin ito pagagalawin. Abay, syempre naman mga katindahan, hindi tayo papayag na sa isang araw, na tumal days, tapos yung benta natin is tumal din. Hindi tayo papayag ng ganun, hindi tayo papayag na walang benta, hindi tayo papayag na ganito lang ang benta. Dapat, ano pa rin, may kita pa rin, hindi pa rin tayo lugi sa isang araw sa mga gastusin, ganyan. Diba? Halimbawa, ang tinda lang natin is damit, ganyan. Paano nga kung wala namang bibili ng damit? Diba? Dahil hindi naman araw-araw may bumibili ng damit. Ano kung sa isang araw ay walang bibili ng tsinelas? Dahil hindi naman araw-araw mga tayo nagpapalit ng tsinelas, hindi na araw-araw nasisira ng tsinelas, ganyan. Kaya nga mga katindahan, sa ganitong larangan ng paghahanap buhay ay kailangan natin ng diskarte kung nasa sa atin yan. Kaya nga mga katindahan, di ba, kung napapanood yung mga video ko, mga previous video ko, meron kami dito tindang yelo, o di ba, nagsimula lang kami sa ref na, di ba, ilan lang ang kasya doon, yung freezer niya sa taas, mga 10. Ganyan, nagsubok kami bumili ng isang freezer para kahit paano nakabenta kami ng yelo. Nung una, hindi pa ganun kakilala, okay lang, di ba? Kasama yan. Pero nung tumugal-tagal, nakakilala ang ating yelo. Di ba, nasarapan sila sa yelo namin kasi syempre mineral. Lahat naman dito sa area namin is mineral ang binibenta. Pero yung yelo namin kasi is maganda yung pagkakatali namin. Talagang kung sabi nga natin na may standard na sukat is pwede. Kasi kapag medyo mahaba yung yelo, reject yun, hindi pwede, ulitin namin yan. Kailangan talaga bilog na bilog. Medyo maliit siya pero bilog na bilog. Yung halos hindi magkakasya sa pitchil pagka nilagay, di ba? Yun, ganun, di ba? Strategy. Dahil nga hindi nga nabenta ang damit, hindi nabenta ang chinelas, hindi nabenta ang school supplies dahil tagdi na, anong gagawin natin? Di ba? Hanap tayo ng ibang pagkakakitaan, kagaya yun nga, na market namin ng yelo dito. Tapos makikita niyo, meron nga kami dito mga magic syrup, Knorr cubes, plastic na 8x11, mini, labo, ganyan. Meron na rin kami dito mga sabon-sabon, Surf, Ariel, pinasok na namin yan. Meron na naman tayo dito mga pagpapabango na dati naman konti-konti lang, pero ngayon, di ba, may shampoo na din. Bakit? Ginagamit din naman namin personally, di ba? Kaysa naman bibili pa kami sa labas, sayang pa yung tubo sa labas na piso, 2, 3, ganyan, di ba? Sayang. So, why not na dito na lang sa amin. Dagdagan namin yung grocery namin, i-market namin. Although, hindi naman namin siya yung vocalize or sinisistock talaga na meron kami dito, ganyan-ganyan, hindi. Pero, alam mo yun na talagang kahit pa Paris, gumagalaw siya. Talagang isa na rin sa isipin namin yung, kailangan na mag-grocery, wala nang ganito, wala nang ganyan. Di ba? Saya. Nakakatuwa yung ganitong hanap buhay mga katindahan. Kaya naman, nasa sa atin din talaga kung paano natin talaga siya pagagalawin, kung paano natin siya pagaganahin, di ba? Kung pag nahanap natin yung secret recipe ng ganitong hanap buhay, ay naku, for sure mga katindahan, lalago ang ating negosyo. Ito pa mga katindahan na maishishare ko sa inyo. Alam nyo, kung kami lang, merong malaking puhunan talaga. Yung alam mo yun, meron kami yung unstoppable na pera na pumapasok sa amin na bukod dito sa pagtitinda. Yung ganun, naku, siguro may mall na kami dito. Talaga, siguro bakbak na lahat yan. Tapos, talaga, pera lang talaga mga katindahan. Kasi, alam na natin kung paano siya pagaganahin. Ang kulang na lang yung puhunan, di ba? Alisan na tayo kung pera. So, ang nangyayari tuloy, itong buong tindahan niya, paikot-ikutin natin yan, ikot-ikot lahat ng benta, ipamili mo ulit hanggang sa madagdagan, ganyan. Pero yung iba nagsasabi, sana lahat maraming pampuhunan, sana lahat maraming kapital, ganyan, tapos ganyan. Ngayon ako mga katindahan, sa totoo lang kami, hindi kami ganun kalaki ang pera, hindi kami ganun kalaki ang puhunan. Dahil kung ganun kalaki puhunan namin, naku, Diyos ko, baka ito yung hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa bahay is may paninda na, di ba? Talagang makabenta kami ganyan, ikot, hindi kami yung, although bumibili man kami ng pansarili namin, kagaya mga yan, freezer, merong may TV, ganyan, aircon. Minsan, nakuha sa isang taon, kailangan, syempre, meron tayong may invest, di ba? Pero hindi yung bili ng ganito, kain sa ganyan, labas, luho, kung ano-ano. Hindi talagang, dapat budget lang mga katindahan. Dapat yung mamamaximize natin, tapos yung kapaki-pakinabang talaga, di ba? Nabumili ng speaker kasi kailangan namin dahil mahilig kaming kalamin mga manganganta nga, ganyan, di ba? Syempre, paminsan-minsan, di ba, pagka tayo nag-relax, ganyan, kailangan din natin yan. Pero, hindi kami yung gagastos ng over do sa kinikita, ganyan. Talagang dapat paikot.
ko naman, mga katinda. Naku, mga katinda, sinasabi ko sa inyo, kung talaga kami maraming pera, di ba, meron kami 500,000. Ang Diyos ko, Lord. Hindi lang ito ganito. Tapos talaga, baka taluhin din natin yung mga department store, yung mga SMS dyan. Di ba? Ay, Diyos ko. Oh, di ba? Bakit? Kasi, yung mga namamalakad naman sa kanila, hindi naman yung mismong owner, hindi yung mismong may-ari. Sa kanila lang pera, marami silang pera, marami silang magunan. Pero dito sa ating tindahan, ang namamalakad dito ay kami mismo, di ba? Nagdi-display, naglilinis, naglalaban, at lahat-lahat gaanis kami. Kami dito, nagtutulong-tulungan kami dito mga katindahan. Kaya naman, kung kami lang talaga may malaking pagpuhunan, ako, Diyos ko, Lord, ay, ang ganda nito talaga, parang mall, tatalunin talaga natin yan, di ba? Gusto ko nga dito mga katindahan, naka-aircon, itong tindahan. Kasi di ba, ngayon tag-ulan, pero pagdating ng panahon, ay, maya-maya tag-init na naman. Di ba? So, ang sarap yung convenient para sa customer na doon tayo. Di ba? Wala masama mangarap, manifesting. Di ba? Ay, mga tindahan, ang haba ng aking, di ba? Kung itatype ko yung sa comment section, ng paano na? Baka abutin ako ng kakatype. Maganda guling-guling ako kakatype, ganun. Diba? O, mga katindahan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Meron tayong FB page, RTW ni Madam Claire. Meron din tayong TikTok, sumasayaw-sayaw ako doon. Meron din tayong FB page. At basta yung sa Facebook page, check nyo yun dahil doon ako nag-update ng mga display, ganyan. Doon ako nag-update ng mga ganap sa buhay, ganyan. Para mas lalo pa tayo ma-inspire sa mga bagay-bagay. Diba? Lalo sa mga ganitong hanap buhay. O, siya mga katindahan, hanggang dito lang muna. Anong ulam? Sige. Tapusin ko lang to. Kakain na dahil. O, paano ba yung mga katindahan, hanggang dito na lang muna itong ating video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!